Magandang gabi mga mahal kong kaibigan. Nagmamadali akong ihatid sa inyo ang aking kasiyahan. Kagabi lang, ginising ako ng tawag mula sa Deputy Director ng YouTube at ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat dahil nasa aking channel ang pinakamaganda at pinakamahusay na mga subscriber. Ngunit marami pang mga bagong nakasubscribe na hindi pa sapat ang kagandahan at upang malampasan sa kagandahan ang lahat ng iba, upang hindi sila maiwan. Binubuo hindi lamang ng mga pisngi, labi at mata ang ating mukha. Tulad ng ginagawa ng mga plastic surgeon at cosmetologist. Hindi nila ipinapakita ang set ng mga ehersisyong ito kanino man. Dahil natatakot sila na matapos magawa ang mga ito, maaari na nating gawin ang ginagawa nila. Makikita mo rito ang mga pangunahing kalamnan. Iyan ang dahilan kung bakit, sa kasamaang palad, ang mukha natin ay nagmumukhang matanda. At upang ito'y gawing bata, upang mapanatili itong laging bata, may paraan. Kailangan nating panatilihing maayos ang mga kalamnan na ito. Kailangan nating gawin na magtrabaho sila ng maayos para sa atin. May mga kalamnan na nagiging mahina, na tumitigil sa pagtatrabaho. Tinukoy ko ang mga ito sa pulang kulay. Ang mga kalamnang nagbibigay ng kagandahan sa mahabang panahon hanggang sa 8 dekada. May paraan upang suportahan ang mga ito at laging nasa tone. Kailangan mong pagtatrabahuhin ang mga ito ng maayos. May mga kalamnan na madaling manghina, humihinto sa pagtatrabaho. At para sa inyo, itinalaga ko ang mga ito sa kulay pula. Isang kompleks na ehersisyong gagawin mo kada umaga. Pwede mo nang gawin ang ehersisyong ito. Kaya mga kaibigan, ito ang mga kalamnan. Nasa itaas sila. Matatagpuan sa pang-araw-araw na buhay, sa kasamaang palad, hindi sila gumagana. Nangangailangan ng karagdagang stress. At ngayon, mayroon tayong espesyal na kompleks na mga ehersisyo na gagawin mo sa umaga habang nagsisipilyo ka, gamit ang toothbrush. Ngunit mo ito ipang sisipilyo. Ipapakita ko kung ano ang gagawin mo rito. Tingnan mo kung ano ang hawak ko. Sa tingin mo ba, ito ba ay isang aparato para sa paglilinis ng ngipin? Toothbrush? Hindi lang yon. Tama ka pero hindi lang iyon. Ngayon, sa tulong nito, ipapakita ko sa inyo kung paano makakamit ang hindi pangkaraniwang kagandahan. Sa sobrang ganda mo, habang naglalakad ka sa kalye, kumakanta ang mga ibon. Umuulan ng niyebe. Mapapalingon ang iba't ibang lalaki habang naglalakad ka. Sila rin ay mai-inlove sa iyo agad dahil ang iyong kagandahan ay magiging sobrang hindi pangkaraniwan at kaakit-akit na ito ay maaaring maging mapanganib. Kaya pag-isipan mo muna ng 10 beses kung sulit ba na gawin ang ehersisyo na ito. Kung sulit ba na maging sobrang ganda. Dahil ito ay maaring mabuti sa isang banda, ngunit sa kabilang banda ay maaring maging problema dahil marami ang mag-aaway para sa iyo. Ninanais nilang makuha ang pagmamahal, atensyon at kagandahan mo. Ngunit kayo ang bahala mga kaibigan. Ang trabaho ko lang ay ipakita sa inyo. Kung paano sa bahay, gamit lamang ang iyong kamay at toothbrush, gagawin ka nitong hindi pangkaraniwang maganda. Dahil sa tulong ng aparato na ito, hindi lamang maaring mapigilan ang mga sakit tulad ng oral cavity, ngunit maaari rin itong gamitin para sa pag-ehersisyo at pagpapalakas ng iyong kagandahan. Paano ito gagawin? Tingnan natin ng maigi. Kaya ang mga kalamnan na magbibigay sa iyo ng kagandahan sa antas ng Miss Universe. Kaya, ito ang 2 skull muscles. Matatagpuan sila rito mula sa buto ng bungo, pumupunta sila rito, tumatagos sa kalamnan ng balikat. Ang pagiging katangi-tangi, tumatagos ito sa isang fascia. Naiisip mo ba? O ibang kalamnan kaysa sa kalamnan na nasa buong katawan, na kung saan ang bawat kalamnan ay may 2 bone attachment. Madalas mangyari na ang kalamnan ay nakakabit sa isang panig, at sa kabilang panig, nakakabit sila sa ibang kalamnan, o direktang nakakabit sa balat. May isa pang kalamnan sa ilalim ng kalamnang ito, na nag-aangat ng sulok ng labi, ang laughing muscle at ang kalamnan ng pagtawa. Para sa mga taong mahilig tumawa, ito ay nasa 2 buto sa bungo. Narito sila, at dito ay ang kalamnan na nag-aangat ng itaas na labi, ang kalamnan na nag-aangat ng itaas na labi at wing ng ilong. Sa ilalim ng kalamnan na ito ay isa pang kalamnan na nag-aangat ng sulok ng bibig.
ang laughing muscle at ang kalamnan ng katatawanan. Kung balak mong tumawa kahit kailan sa iyong buhay, dapat mong panatilihing aktibo ang kalamnang ito. Dahil kung hindi ito maayos na na-develop sa'yo, hindi mo magagawang tumawa ng maayos sa pagkailangan mo. At ang mga kalamnan na ito sa ibaba, sila ay maayos na na-develop. Sila ay mas maayos na na-develop kaysa sa mga nandito sa itaas. At dahil dito, hihilahin nila ang iyong mga pisngi pababa. Dahil sa pagbabago ng tone, dahil sa pagkasira ng tone ng mga kalamnan na ito. Dito, sa may pisngi, ito, ang tinatawag na cheekbone. Dito, hindi ba? Pagkatapos ay ang pagpili ng rod, dito, pangalawa, pangatlo, pang-apat, posibleng hanggat may sapat na espasyo. Ang mga eye bag, dito, ang nasal fold rin. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagbabago ng tono. Dahil sa pagkasira ng tono ng mga kalamnan na ito. Dahil ang mga kalamnan sa ibaba ay nagiging mas malakas kaysa sa mga kalamnan sa itaas. At ang kailangan nating gawin ngayon, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano panatilihing nasa tono ang mga kalamnang ito. Hindi sila papayagang mag-relax at mapanatili ang kanilang kagandahan. Kaya mga kaibigan, ang cheek muscle at ang small skull muscle ay nagbibigay ng 20% ng iyong kagandahan. I-multiply sa 2. Ang kalamnan na nagtataas ng itaas na labi at ang kalamnan na nagtataas ng sulok ng bibig ay bumubuo ng hanggang sa 35% sa kagandahan. At sa wakas, ang kalamnan na nagtataas ng wing ng ilong at ang itaas na labi. Ito ay nagbibigay ng humigit kumulang 27% sa kagandahan. Kaya, mga kaibigan, ang buccinator muscle, maglagay ng 2 daliri rito, nakadepende sa taon at araw. Kaya tingnan natin kung ano ang gagawin natin upang sanayin ang mga kalamnan na ito. Una, gagawa tayo ng mga kondisyon. Lilikha tayo ng daloy ng dugo sa mga kalamnang ito at magpapabuti ng daloy ng lymph at dugo. Alisin natin ang pamamaga mula sa mukha. Gamitin ang 2 daliri. I-stretch ang bahaging ito gamit ang 2 daliri sa parehong mga panig. Pwede mo ring gamitin ang 3 daliri. Depende sa iyong kagustuhan kung paano mo gustong i-stretch. Kiskisin sa harap ng iyong tenga sa loob ng 15 hanggang 20 segundo. Pagkatapos ay didiinan natin. Gagawin natin sa loob ng 10 hanggang 15 segundo sa bawat panig. Ang ginagawa natin ay nililikha natin ang mga kondisyon para sa pinakamahusay na daloy ng lymph sa mukha. Pangatlo, ang gagawin naman natin ay sternocleidomastoid muscle pababa. Gumawa ng pagkilos mula sa ilong papunta sa tenga. Pindutin at diinan dito. Gumawa ng pagkilos papunta sa tenga. Gumawa ng kilos sa may skull bone. Tulad ng ganito. Sa may skull bone, gumagawa tayo ng mga kondisyon para sa lahat ng ito na umalis sa ibang lugar gamit ang 2 daliri. Mula sa gilid ng ilong, gumawa ng paggalaw papunta sa tenga. Pindutin ang tissue rito. Gumawa ng paggalaw papunta sa tenga. Ganito. Ganitong mga paggalaw sa may skull bone. Ginagawa mo ito, ganito. Ganito sa may skull bone. Ginagawa ito sa mga Asian country. Ang ibabang bahagi nito. Ang ibabang bahagi upang gumawa ng curls. Tinatawag na cosmeped. Cosmetic beauty. Gawin din ito rito. Gamitin ng malaking daliri rito, ang European. Ito ang tinatawag na ladle grip na ginagamit sa mga bansang Asyano at sa ibaba. Ang ibabang bahagi nito, ang ibabang bahagi ng cheekbone, dumaan din dito ang malaking daliri dito. Ang malaking daliri gamit ang malaking daliri. Dito, direkta sa auditory passage sa direksyon na ito. Gawin ito ng 10 ganitong mga kilos. Kailangan natin i-ehersisyo ang kalamnan na ito. Una ay titingnan natin kung may sakit sila. Sa gilid na ito, sa ibabang gilid ng scapula. Gagawin na natin ito. Diinan gamit ang mga daliri lang. Ganito. Tapos na. At isa pang kilos na may kontrol hanggang dito.
Kita mo? Ganito ito hihilutin. Ikalat ito dito. Kikilos tayo pababa ulit. At iyon na iyon mga kaibigan. Warm up lang. Paghahanda para sa ating pangunahing ehersisyo. At kahit ang paghahandang ito, humarap sa salamin at kumilos papunta sa tenga. Ang kilos patungo sa direksyon ng tenga. Gawin ito, pagkatapos ay ulitin mo muli. Maaari itong gawin ng magkasabay. Makikita mo. Ikalat ito para mapunta ang lymph dito. At muli gumawa ng kilos na pababa. Gawin ang ehersyong ito habang nagsisipilyo. Magtungo na tayo sa pangunahing ehersisyo. Tingnan ang sarili mo sa salamin. Tingnan ang nangyari sa'yo. Naging mas fresh na tingnan ang mukha mo, nabawasan na ang pamamaga, kunin ang iyong toothbrush. At magsisipilyo ka rin. Ito ang ehersisyo. Tingnan, ito ang masseter muscle. Ito ang temporal muscle. Ito ang mga kalamnan na nag-aangat ng ating itaas na labi at sulok ng ating bibig. Ngayon, pagkatapos mong magsipilyo, kunin ang iyong toothbrush, pindutin ang iyong pisngi mula sa loob. Ilipat mo sa gilid. Nakikita mo, hindi ba? Ayan, hawakan ito sa gilid. At ngayon, ang kailangan mong gawin ay ang kabaligtaran na galaw gamit ang lakas ng iyong cheek muscle. Ibig sabihin, didiinan mo ang iyong pisngi mula rito, mula sa loob. At ngayon, ang kailangan mong gawin ay diinan ang iyong pisngi o hanggang sa kaya mo. Iangat mo ang iyong pisngi sa ganitong paraan. Lagyan mo ng pressure sa loob, sa bahaging ito. Una, sa ganitong anggulo. Gawin ito ng ganito. Ngayon ay ilipat mo ito sa medyo mas mataas. Sa ilalim ng tinatayang 45 grado dito. Sa lugar na ito. Ganito ito. Pagkatapos ay iibahin natin ulit ang posisyon. Medyo mas mataas. Idiin sa loob sa pwestong ito. Una ay dito, ang pangalawa ay dito. Halos hanggang sa pinakabuto. Gawin mo ito sa lugar na ito at lumipat ka dito. Kung saan nasa kabilang posisyon ka. Gumawa ka ng kilos gamit ang toothbrush sa labas at ang brush ay nasa loob. Pagkatapos ay muli nating papalitan ang posisyon. Medyo mas mataas dito, gagawin natin ito dito. Ang unang anggulo, 2, 3. Mararamdaman mo na sa ilang mga lugar ay maaari kang magbigay ng mas mahusay na resistensya at sa iba ay mas mahirap itong gawin. Pagkatapos ay ilipat mo ito rito. Ito ang kung saan ang iyong nasal ridge ay diretso mula sa loob nito, parang pinipiga mo ito sa lugar na ito. At sa ganitong paraan, i-roll mo ito, i-flex ang buong muscle mo dito, magkakaroon ka ng ilang pangunahing mga anggulo. Ang una ay ito, parang parallel sa kalahati. Pagkatapos ang pangalawa, sa ilalim ng 45 degrees dito, dito, at dito medyo mas mababa. At sa ilalim ng lahat ng mga anggulong ito, pinapalakas mo ang iyong cheekbone. Sige, ipakita ko sa kabilang panig pa isang beses. Ipakita natin ulit sa isang banda. 2 beses kang magsisipilyo sa isang araw. Lalabas mula sa banyo sa umaga. Hindi napansin ng asawa mo. Binigyan ka niya ng mga halik at regalo. At pagkatapos nito, pumasok na sa trabaho. Kaya mga kaibigan, ano ang ibinigay ng ehersisyo na ito sa iyo? Ang hindi pangkaraniwang kagandahan ay hindi nangangailangan ng espesyal na oras. At kung 2 beses sa isang araw ka magsipilyo, sa umaga at sa gabi, magkakaroon ka na ng dobleng kagandahan. Bukod dito, magkakaroon din ng stimulus. Ang mga hindi nagsisipilyo, kaya simulan na rin ninyo ang procedure na ito. Ano mga kaibigan, sa mga komento ibahagi kung gaano karami sa inyo ang naging maganda pagkatapos ng procedure na ito.
Gaano karaming regalo ang ibinigay sa inyo ng inyong asawa at gaano kalakas ang epekto sa inyo ng pagkakita sa inyong hindi pangkaraniwang kagandahan. Pero para sa lahat ng iba, patuloy tayong nagbibigay ng impormasyon, nag-iensayo, naglalagay ng mga paborito, naglalagay ng mga komento, ginagamit ang toothbrush ayon sa layunin.